Mingaw man. Are you excited? Welcome no sa tuang pre-divine appointment. Atong preparation para sa inyong divine appointment this coming Friday, Saturday. O dinhi sa pre-divine appointment, preparation para ma-prepare ka. Para maka-decide ka kung mugo ba ka o dili ka mo apil. But ako ning iklaro pag-ingon sa inyo ang imong apilan sa divine appointment, 80 to 90% sa imong life madil. In other words, mabag-o ka. Mausab ka o matransform ka. Amen. My topic this evening, it's all about what is a divine appointment. Kaya nag-iskot mo na about a divine appointment. Unsa di ay ang divine appointment? Ingon diri, it is an appointment with God, meeting Him personally, face to face. Ang pakig-divine appointment, pakig-meeting din sa Ginoo. Meeting Him personally, face to face. In other words, naong to naong. Maybe mingon ka, Pastor, imposible na. But ako nang iklaro sa imo, walay imposible sa Ginoo. Ang imong gininhawa o ang imong kinabuhi, ang Ginoo mo'y nagunit ato ng iklaro daan. Kaya dagang kayong mga tao sa gawas, mga boastful, ngawa sila kabalo, anytime ang ilang gininhawa, pwede yung i-cut off sa Ginoo. But salamat nga naata nga nirespond sa tawag sa Ginoo. Amen? Ug mao ni nga panahon nga ang Ginoo gustong makig-atubang nimo naong tunaw. Kabalo ba ka kung unsay mahitabo sa tao kung iyang mamit ang Ginoo face to face? Ang imong life matransform gyud. Amen. Unya natay tan-awon nga mga testimony nga makita nimo nga grabe ka guba nga kinabuhi. Grabe ang pagkumot-kumot sa yawa, pagdaog-daog sa yawa, pag-destroy sa ilang life. But makita nimo sa diyang na-meet nila ang Ginoo na bag-o ang ilang kinabuhi. Ug mao daw ni ang time sa diyang ma-meet nimo ang Ginoo naong tunaw. It is a time when God, through the shed blood of His Son Jesus, and by the power of the Holy Spirit, deals with our past and present so that we can have a meaningful life today. Ang imong life magkaroon og meaningful. Amen. Igsoon, wa ko kabalo unsa ang imong past, even your present situation, wa ko kabalo. But isa lang akong nahibalaan, i-deal ka sa Ginoo. Wala ko kabalo, unsa kangilad ang imong kagahapon, unsa kahugaw, unsa kadaot, unsa kaguba, unsa ka pag-destroy o pakiulaw o pagdaot sa yawa sa imong kinabuhi. But isa lang akong naibalaan, kaya kang i-restore sa Ginoo. O ang imong kinabuhi magkaroon og meaning. Magkaroon og meaningful. Amen. Og mauni ang time nga sa diyang imong isabmitar ang imong kaugalingon. Ang Dios ang mamuhat sa imong kinabuhi. Amo ning iklaro sa inyo, dili mi mga born nga mga pastor. Nagdako ko sa Trading Boulevard. Nagdako ko nga tambay. Nagdako ko nga nalang sa Daplin. Of course, kung tambay, unsa may mag-expect. Droga tungod kay influence mga sa imong kabatanunan, even sa akong kabatanunan kaniadto. Ma-remember na ko kaniadto, mang-score mi og drugs, namang gyud kapitan diri no. Si Cap Sabes, og dapo na to ang ato ang major nga si Major Obensa. Kaniadto lang ni mga sera. Ang akong pas kaniadto, ma-remember na ko diha mismo sa Purok 5 Mabini, kanang Musliman area diha.
Kay diri man ko nagpuyo sa may Bukana, 76 das ay purok 5. Kaniadto mangiscore mi og droga, kabalo mo sa mong ginabuhat, di mi moagi kalsada. Magbangka mi, kunuhay burag mga mananagat ba. Tuyok mi padulong sa purok 2, didto mi ga-score og shabu. Kay ang shabu diha kaniadto, kung mapansin ninyo, nga wa gyud na stop diha. Unya ang droga diha kanato dili na ginagunitan. Ginalubong na sa balas. Mangiscore mi kanado tag isa kataasan. Mingon sa mga pilay mo Brad. Part pilay mo isa kataasan. Kuwaon lang sa balas. Taktakan din ka. Hatag sa mo. Then ginabuhat sa mga nagadulaan nga mga butang, ginalubong lang sa balas. Makita nimo ba nga ang Ginoo kaya gid niyang i-restore ang imong kinabuhi bisan pa bag-unsa nimo kadaotan. Kinsa bay nagalaklak diri be? Sirap pa. Ay mga bihib man dinhi, mga buota man dinhi na adre. At least kay na isa. Di ba kung magsirap ka naman ay ml Brad dong no? Na ay 120 ml man na. Beginners ka siguro 40 o 60 ml ang imong ginalaklak. Batungod kay na use na ang akong lawas sa kanang sirap pa Bintodex maguna ang kanang isa mo guna ka sa tawag na bottle 120 ml og kana nga laklak sirap ginagamit na sa mga buang kasi may buang cancel. Ang kanang sirap ginagamit na sa buang para kung ang buang mutukar manormal. Unsa na lang ka ang normal mo'y paimnon. Burag yung mabuang. Mao na actually, tambal na siya sa buang. Mao na mong gina-score ka na do. Of course, kay influence sa kalibutan, barkada diri, barkada dito, og niabot sa punto nga wala lang kay ko galaklak, even gabaligya kong marijuana. Gadula mig sabo. Batasabtan ako ba, nga nagpuyo ko diha sa Bukana 76-A, nakita ko sa Ginoo, o sa diyang nakita ko sa Ginoo, na bag-o ang akong kinabuhi, aning divine appointment. Nasabtan ako, nga ang Ginoo, He is the God of second chance. Siguro mingon ta ang atong life, wanay kapuslanan. Siguro mingon ka, pastor, ang akong life, wa na gyud, gamay na lang bikil, wa na gyud. But ako niyang iklaro sa mo, ang Ginoo kaya kang i-restore. Mga sultinay mong katapad, kaya kang i-restore. Kaya kang bag-uhon. Dili ta parehas og testimony, maybe grabe ang imong mingong ko nga mga imong gidala nga mga kabug-aton. Unsa ba ang imong past? Unsa ba nga brokenness? Unsa ba ka bugat sa imong kinasuluran ang imong gibit-bit? But ingon si Lord, iyang idil ang imong past, even your present situation. Amen. O ang imong life daw magkaroon og meaningful. Atong palakpakan si Lord. Dini ato makita, classic example in the scripture in the Old Testament. In the book of Genesis chapter 32 verse 30, ingon diri, Jacob, after wrestling with the angel of the Lord, at Peniel said, I have seen God face to face. Na ay alagad sa Ginoo, di pa sa alagad ato sa Ginoo that time, si Jacob. Jacob ang meaning deceiver o mangingilad o Jacob. Niabot siya sa punto nga desperado siya. O nag-desire siya nga gusto siyang mabago. O gani sa scripture nga atong gibasa, after daw nga nakipag-wrestling, grabe ang iyang encounter, ang iyang appointment sa Ginoo, nakipag-wrestling. O gani sa iyang pakig-wrestling sa anghel sa Ginoo, iyang na-meet ang Ginoo naong tunaw. Makita nimo ang desire ni Jacob, nakipag-wrestling. Kabalo mo sa wrestling?
Kasi may nagatanaw diri wrestling be. Di ba ang wrestling ginaitsa, ginalabay, binigyanay, di ba? Si Jacob desperado siya. Tungod sa iyang pagka-desperado, nakipag-away og anghel para lang mabago. Ang akong pangutana, unsa man ang imong desire nganong naa ka karon dire? Naara ba ka para maminaw? Unsa ba gyud ang imong pinaka-desire o pinaka-tinguha nganong ni-appeal kag divine appointment o pre-divine appointment? Tungod kinaulaw ka sa nag-invite nimo? Maybe after niini pakaunon ka, pamasahian pa ka. Unsa ba yung pinaka-purpose nganong ni-appeal ka? Igsoon si Jacob nakipag-wrestling. O after sa iyang desire, unsay nahitabo, iyang nakita ang Ginoo naong tunaw. O kung kamo mo desire nga Lord, kung tinuod manggaling ka ng giingon anang pastor nga nagwali dia, nga makigmeet ka sa kuha, Lord, bag-uha akong kinabuhi og matingala ka sa imong divine appointment, matransform ka. Kabalo mo sa akong divine appointment, bago jud ko naka-decide nga mo appeal og divine appointment. Nay nagwali sa kuha, usa ka Muslim. Muslim siya, share siya siyang testimony, kaniadto magdroga ko, butangan lang namo, of course, kay, wa matay budget, no, kay tambay raman, dugmok ra mo But ang ila daw ginabutang tag-isa ka gramo. Unya, ang ilang gitawag nga kanang bangka-bangka, hastang taasa. Tag-duha ka roller. Nahin ko binuang naman ang imuha, Brad. Dili, tinuod, kay dati man to nga MILF. Rebelde ba? Taas kayo ang ilahang sandayong. Limang kag-isa ka gramo ang ibutang. Grabe, taas kayo pagsuyop. Nya muag, pino lang. But nakita na ko ang iyang life na transform. Kabalo mo unsa kong iyang gingon hangtod nga nganong na-convince ko nga ni appeal kog divine appointment. Ako siyang gisultihan. Nayon ko, mo appeal ko og divine appointment kaya ako nakita nga nabago siya. Mo appeal ko og divine appointment. Kay daghan kog pangutana sa Ginoo nganong naing-ani ang akong kinabuhi. Maybe maupo na ang imong pangutana. Naunsa naman ang akong kinabuhi. Batigsoon sa divine appointment, imong ma-experiensyahan. Kung unsaon ka pag-transform, pagbag-o sa Ginoo. Amen! Og dinhi atong makita, after daw, nga na-experiensyahan ni Jacob, nga sa iyang na-meet ang Ginoo, ang iyang kinabuhi na transform. Tanawa doon ang imong katapad. Tanawa lang, ayaw kataw eh. Burag imposible, no? Ikaw mapag-upaka ka? Sige daw, tanawa doon ang imong katapad. Ayaw kataw eh, tanawa lang ba? But unsay giingon diri, after that experience, Jacob's life was transformed. Hallelujah. Ug ang iyang pangalan na usab gikan sa Jacob o Jacob nga deceiver to Israel, Prince of God. Gikan sa mangingilad, nahimo siyang prinsipe sa Ginoo. Amen. Sa imong divine appointment ka ng imong pangalan, imuha na ng higugmaon. Siguro daghan diri dili ganahan silang pangalan, ngani mo kung pangalan mga kasagaran galyas-alyas ka sa Facebook. But after your divine appointment, kay your nature is your name is your nature. Og matingala ka mo, value ka sa imong pangalan, sa imong divine, sa imong pangalan. After sa imong divine appointment. Amen. Napabaka diha, ito palakpakan si Lord. Mga ako mingon sa inyo, be excited. Ang event nga divine appointment dili sa church nga event. Mao ni ang time nga ang Ginoo model sa imo ug masabtan nimo ang Ginoo igsoon dili layo.
Usahay mo ko na, itong una-una, ang Ginoo na sa langit, no, dili. The moment nga naginhawa ka, that's the breath of life. Gininhawa na sa Ginoo. Usahay lang, wala gitudlo sa tuwa ba. But sa divine appointment, ma-amaze ka. Sulod sa duha ka adlaw matingala ka ang imong kinabuhi matransform. Amen! Atong palakpakan si Lord. Importance of going a divine appointment. Na ba diya? Importance of going a divine appointment. O ang importansya sa pag-adto daw nimo sa divine appointment. Number 1, obtaining personal freedom. Ikaw mismo makatestify nga makabaton ka og tinuod nga pagpahigawas. Wala ko kabalo unsang gapos nga naa ka. Gapos sa bisyo, vices, addiction, unsa mang klaseng gapos ka sa imong divine appointment, i-deal ng tanan. Amen. And number 2, renew the mind. Ang imong huna-huna mausap. Siguro ang imong huna-huna, kutob lang sa imong makita sa imong mga mata. But the moment you close your eyes, makita nimo ang dagkong plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Even kanako, mingon ko, ang Ginoo, kung ako alang kaugalingong plano, wag yung ko'y ma-achieve. But salamat nga niuyon ko sa plano sa Ginoo. Nakita nako ang dakong kabaguhan. Og nakita nako nga ang Ginoo muhatag og clear nga direction. Di lang kay sa imong kaugalingon, sa imong pamilya, sa imong trabaho og negosyo. I-prosper ka ni Lord. Amen. Og usbon sa Ginoo ang dagan sa imong una-una. Unsa pa sa importance of having a divine appointment? Number 3, have a change in character. Ang imong character o ang imong kinaiya mausap. Kaniadto character sa yawa, ba't karo mahimo ng character ni Lord? Kabalo baka ka ng imong katapad buutan na? O katawa na po ka, ay lagi katawa eh. Tanawa lang. Imposible, no? Actually, ang nature sa tao buutan. Kaso lang naiyawa. Sa divine appointment, imo ning masabdan. Imo ning masabdan ang tanan sa divine appointment. Nga ang nature day anang imong katapad buutan na. Kaso lang naiyawa ba? Nga gustong musamok-samok sa tuwa. O usahay, mahimo nga itong kinaiya, mura na pong kinaiya sa yawa. But sa divine appointment, matingala ka. Ang Christ-likeness mo manifest sa imong kinabuhi. Amen. And number 4, go to new level of intimacy. Kaniadto ang imong paminaw burag layo kay ka sa Ginoo, but sa imong divine appointment matingala ka. Ang Ginoo burag duol ra kaayo. Mabati nimo ang iyang presensya. Amen. And number 5, get a new vision. Bag-ong pananawon sa imong sa imong kinabuhi. Kaniadto ang akong life, gadrive na ko og tricycle. Of course, kay tambay lagi. Gadrive na ko og tricycle, naara sa kilid, naara sa daplin. But sa dang ang akong life, of course, ni uyon ko sa plano sa Ginoo, grabe ang pagpamuhat ni Lord sa kuha. Tanang aspeto, iya kong gipaboran, o iya kong, of course, apil diha ang blessing ni Lord. Importante lang manggod nga makabalota sa rinda ba, sa paagi sa Ginoo. Kayo say ang nature sa tao bright kaayo. Gusto ang Ginoo straight, muliko og yuga. Nya pag abot nimo sa unan, mabangga ka, mahayo na pud nimo ang Ginoo. Napabay Ginoo pag sure oy. Naingana ka tungod kay nagbuhat kag on nimo nga decision. But the moment kung si Lord ang mo direkta sa tuwa matingala ka, tanan nimong pagabuhaton iyang i-prosper. Amen. Napabakadiya. 5 purposes
of the divine appointment. 5 ka purpose sa divine appointment nga imong masabtan o imong makuha. Number 1, salvation. Maluwas ka. Dili kay giingon sa nag-invite nimo o sa leader nga nagdala nimo, but ikaw mismo makaingon sa imong kaugalingon na usab ko, na bag-o ko, na transform ko. Amen. Then ikaduha, inner healing. Mahil ka emotionally. Di ba na ginaingon nila nga mas maayo pang imo kong gipasakitan kaysa imo kong gisultihan, ana. Di ba? May pag-imo kong gisumbag kaysa imo kong gisultihan, ana nga word. Matingala ka kung kung physical nga pasakitan ka, kato nga pain, di ba? Kato nga pasa, di ba? Mawala man. But ang word nga gi-utter, gisulti, matingala ka sa bata pa ka gisultihan kag wa kay pulos, wa kay pakinabang, wa kay ayo, may pag sa bata pa ka gituok na taka, di ka magamit tanang klaseng balikas. Imong nadugog, matingala ka sa imong pag-grow, pagdako. Matingala ka fresh paghihapon. Sa dahil makakita ka atong now nga nagsulti sa imuhag dili maayo, burag ang pain ba? Mura ba mag-fresh kayo? Why? Tungod kay samaran ka. Sa divine appointment, mahil ka. Amen! Siguro, abuse, na-abuse diri. Sa divine appointment, maayo ka. Ako nang iingon dan, maayo ang imong kinasuluran. Maybe tanawon na imong katapan, burag normal, but ang sulod samaran. Wa ko kabaloon sa ang imong past, kinsa nga person nakapasakit nimo, gisultian kag mga sakit kayo nga pulong, umatingala ka, mutanaw ka ato nga tao, hangtod karon burag fresh pa kaayo ang iyang giingon nga pulong sa imuha. But sa divine appointment, ayuhon ka igsoon. Amen. Ayuhon sa Ginoo ang imong kinasuluran. Makat-on ka nga mupasaylo sa uban. Di ba na may uban nga maingon nga, kuha naman na siyang gipasaylo, pero ayaw lang ipatubang sa kuha, basig makalimot ko. Di ba na may uban, maingon gyud bisang pag muabot mi sa lubnganan, di ko makigbaylog kandila. Di ba na may nga nga word? Kay dili mo pasaylo. Og ang cause, naghag na heart attack. Mga sultihan mo katabad, pagpasaylo na. Base unyag maunsa pa ka. Kanang imong mga kaligot-got, pagdumot, i-release na but sa divine appointment, imo nang much more nga masabdan. Mong mapansin mo nga nung ingana ka. Siguro uban sa inyo, diri, grabe kayo mo hurt, mo pasakit. Kay hurt ka. Hurt people. But sa divine appointment, imo nang masabtan. Amen. In number 3, kining gitawag sa 5 purposes of the divine appointment. Number 3, deliverance. During sa imong divine appointment, makabaton ka og tinuod nga pagpahigawas. Siguro na yung mga gitawag nga mga butang nga gusto nimong undangan, but maglisod ka og resist. Maglisod kag stop. Nga kabalo kang sala, atubangan sa Ginoo, even atubangan sa tao, but imo gihapon ginabuhat. Tungod kay na spirit nga nagpuloyo. Sa divine appointment, imo ning masabtan. Si Paul nag-express sa iyang sulat in the Bible. Ingon si Pablo, kinsabay makaluwas ka nako niining lawas nga nagyudyud ka nako sa pagpakasala. Nay mga butang nga kabalo siyang maayo, but wala niya ginahimo. Dautan ni noon, nga kabalo siyang dautan ni pero mao ang iyang ginahimo. Og niingon si Pablo, kinsabay makaluwas ka nako. But salamat sa ato ang Ginoong Hesukristo nga naghatag kanakog kagawasan. Og sa divine appointment, mapapansin ninyo, nga na yung mga butang maayo, nga kabalo kang maayo, like kasi example, pagsimba. Na mo invite sa mo pasimbahon ka, kabalo kang maayo, digil ka mo simba. Dautan ni noon nga, kabalo kang dautan ni, dili angay ni mo buhaton, pero mo imong ginahimo. Usay mo simba ka once a month, once a year.
O gitawag nila kibiil. Sa manang kibiil. Kasal, bunyag, lubong. Mupakita lang kag simbahan og once a year. Di ba? Musulod lang kag simbahan kung gwapo imong sanina, no, dili. Dili dapat ana. Ang gitudlo sa Ginoo daily. Amen. Og sa divine appointment imong masabtan nga nagkinahanglan ka og pagpahigawas. Matingala ka nganong ingana ka tungod kay na spirit, ako lang ang i-mention na spirit nga nagpaluyo. Mga i-challenge ta mo sa inyong divine appointment, appeal mo. Next week na, this coming Friday sa gabi, alas 6 to alas 9, din whole day ta sa Saturday. Then, magkita ta na, then balik ko. Di ba, makaingong ka, unyag, salamat, of course, sa Ginoo ang tanan. Matingala ka ang imong life, ang imong kinabuhi, 80 to 90% sa imong Christian life, madil during sa divine appointment. O I hope nga dili na nimo i-miss. Amen. Unsa pa, experience God in a personal way. Si Lord mismo ang mamuhat. Makita nimo unsaon sa Ginoo, unsay buhaton sa Ginoo ni ana nga panahon. Imo siyang ma-experiencean. Makita nimo ang tinuod nga panglihok sa Ginoo. Amen. Of course, number 5, vision from heaven. Mga pananawon, maybe ang uban sa inyo na gitawag nga ablihan sa Ginoo ang imong ginatawag nila nga third eye. Na uban sa inyo makakitag mga anghel. Kay dili ni istorya tinuod ni. Ang uban siguro sa inyo diri ablihan ang inyong salabutan nga makita nimo nga naay mga butang nga maayo nga gi-prepare ni Lord matag usa sa tuwa. Mga pananawon nga i-prove sa Ginoo nga tinuod ang iyang gipangsulti. Amen. Hapit na taigson. What can I expect to happen? Unsa daw ang imong gi-expect nga mahitabo nga aning divine appointment? Ikaw na ni ha, ikaw na ni. Unsa daw ang imong gi-expect nga mahitabo sa divine appointment? Number 1, personal change. Kanang imong katapad, mausab mo. Tingala mo akong ginabalik-balik, mausab ka. Sige, tudloa, mausab ka. Mausab ka dong, mausab ka. Sige, tudloa doon mo katapad, mausab ka. Ang imong kinabuhi, mausab. Ma-change ka, mabago ka. Makita ni mo, unsaong ka pag-transform sa Ginoo. Unsaong pagbaliktad ka sa Ginoo nga imong masabtan. Moingon si Lord nimo, dugay na ni nga panahon ba nga makig-meeting ko nimo. But ikaw ang kadili. Kabalo ba mo ang inyong pag-appeal sa divine appointment? Dili ni tungod kay ni decision ka kay mo appeal ka. Nakalista na ning daan. Nga niining atak na ikaw ang muabot. O sa divine appointment imong masabtan nga ikaw gigrasyahan day sa Ginoo. O dapat ang magpasalamat sa Ginoo ni ana. Amen. Igsoon lisod kay bag-ohon ng tao. Kabalo ba mo sa tambal sa adik? Rehab. Kung di madalag rehab, human ka diha. But salamat nga ang Ginoo iya ng trabaho nga mo bag-o gyud matag usa ka nato. And number 2, spiritual growth. Mutubo ka. Mugro ka in the Lord. Masabtan nimo ang ways, ang pamaagi ni Lord. Mugro ka, much more nimo siyang mailhan. Kay ang nature sa atong Ginoo sama siya sa usa ka amahan nga naa sa langit. Ma-experience nimo ang iyang gugma. Kung gihigugma ka sa imong biological father, but ang Ginoo labaw igsoon. Kay di lang kay ang imong flesh, but ang imong spirit. Kaya nga atong destiny, di lang kay niini nga kalibutan, but to eternity. Amen. Amen.
And number 3, healing and deliverance. Ako na nang gimension ganiya. Nga maayo gyud ang imong kinasuluran. Og makabaton ka og tinuod nga pagpahigawas. In number 4, so what can I expect to happen? Number 4, experience God in a personal way. Imong ma-experiensyahan ang Ginoo sa personal. Siya mismo ang mamuhat. Imposible, no? But dili na imposible. Walay imposible sa Ginoo. Makita nimo nga unsaon ka pagbag-o sa Ginoo. Unsaon ka pakig-istoryahon ka sa Ginoo. Matingala ka, mga butang nga lisod kay nimong buhaton, but sa divine appointment matingala ka. Nga pwede gidi ay kang mabag-o. Of course, kay siya ang nagbuhat nato. Amen. Amen. Ug unsa pa, clear daw nga direction from God sa imong kinabuhi, your life, sa imong pamilya, sa imong trabaho, o sa iyang ministeryo. Matingala ka ang imong paglakaw sa Ginoo na ikalipay. O matingala ka nga ang tubag di ay sa daghan nimong problema o nganong naingana ka, ang Ginoo ra day makasulbad. Mga kamo nga mo join sa divine appointment, i-challenge ninyo ang Ginoo. Di ko mukuan nga moingon sa inyo nga i-challenge ninyo ang Ginoo. I-challenge ninyo kasi siya may nagbuhat sa tuwa. Na Lord, bag-uha daw ko. Gahi mangyuga. Kabalo mangyuga sa imong kinaiya. But i-challenge sa imong pag-apil next week. Lord, i-challenge na ka. Pakig-istoryaha daw ko. O ma-amaze ka, i-grant na sa Ginoo. Amen. Of course, na mga gitawag nga mga obstacles to having a divine appointment. Unsa man ning mga obstacles o mga babag. Mga babag nga dili ka makaabot sa divine appointment. Dire ato ning isgutan. Mga babag nga dili ka makaabot sa divine appointment. Kay naa man gyud yawa. Ang yawa di siya musugot nga hingana kadali nga moapil kag divine appointment. Mubuhat siya og daghang pamaagi. Kabalo ba mo? Nami SK chairman unta nga participant nga moabot karon. Maayo na mong sabot, last week pa, gahapon, ganiyang buntag, ganiyang alas 3. Batwa gid siya kaabot ko, grabe gining yawa ba? Matang gid kining yawa. SK chairman to ha. Naningkamot gid ang yawa nga babagan siya. Tingala ko nga, okay naman ta kayo mong sabot. Kalit nga na gi-offer sa iya ha. Nga siya pa-drive sa sakyanan tungod kay sticker daw sa sakinan. Nga ganyang buntag, wa mo tayo trabaho, nag-offer sa iya. Tingala mamignalag, kalit pina. Abrupt ba? O the same is true sa imong divine appointment. Unsa ni nga mga obstacles o mga babag? Number 1, personal relationships. Siguro, babagan ka sa imong uyab. Pag sure, oy. Tungod lang sa imong uyab, di ka maka-appeal og divine appointment. Ayaw pag-appeal ana, sweetheart o honey. Anniversary ba yan na? Mansari ba yan nato na? Pag sure, oy. Tungod lang sa inyong mansari o anniversary, wa ka ka-appeal. O kung asawa ka, babagan ka sa imong bana. Ayaw pag-apil-apil ana. O bana ka, babagan ka sa imong asawa. Personal relationships. Wa ko naingon nga yawa sila, pero bantayanan. Kay pangginoo mo unta aning ato pero matingala ka nganong mubabag sila. Bantayanan eh. Unsa pa? Family responsibilities. Pastor, na timingan pag yun, pastor nga, karon naman din ang kuwan, pastor, no? Friday, Saturday, wa mong gimubantay sa mong balay, anak pastor, mong di ko maka-apil. Grabe. Tungod lang sa balay, nga imong bantayan, di ka ka-apil. Di mo na mudagan ang inyong balay, kung imo din ang lakan. Di ba, dagagrason. Unsa ba, pastor, way mo pakaon sa mong iro, anak, kay whole day maguna. Way mo pakaon sa mong iro, sa mong iring,
Tungod sa iro ug sa iring, di ka kaapil. Dili ni ma-miss nimo nga ma-meet si Lord. Tungod sa iro ug sa iring. Unsa pang mga family responsibilities. Babagan ka. Unsa pa? Kining personal obligations and commitments. Ay, na-timingan pag yun kay, of course, gimension niya, work. Di ko kapila na kay trabaho, mangguguha na ako'y mga obligasyon, na ako'y commitment, Friday, pag na-timingan pag yun. Nga wa ka kabalo, gi-ordain ni sa Ginoo para ma-meet ni mo siya. But ikaw ang ni-deny. Amen. Mayingon ta, Pastor, trabaho ko, ako na iklaro siya mo, dugay mo yung nagtrabaho. Ang akong pangutanan, nabay pabor. Testingi daw ni nga divine appointment. Dugay naman gin mo nagtrabaho. Siguro, uban rin ay mga negosyo. Wagi pabor sa Ginoo nga naman, kaya waan niyo giuna ang tag-iya sa pabor. Nga mao ang Ginoo. Kamu, dugay naman gin mo nagtrabaho. Ang akong pangutana, kamusta ba ang imong life? Nabay kaarangan? Basig na puno sa utang. Pastor, dagang kong apaso na napa si Judith, si Jonah, kinsa pa ng mga Diyo. I-try ang tag-iya sa panalangin. O imong makita nga daghang pabor nga moabot sa imo. Amen. Isa ni nga gamiton sa yawa nga mubabag sa imong divine appointment. Mga dapat karon pa lang dan mo decide ka, Lord, dili makapugong ang akong pamilya. Dili makapugong ang akong uyab. Ang akong iro o iring o unsa bang imong obligasyon. Ang among balay, Lord, dili makapugong kay way mo bantay. Ayaw. Amen. O unsa pa kining gitawag nga preconceived ideas. Kanang preconceived kanang kabalo na ba? Ayaw sana. Kay kung kabalo na ka, dapat wala ka karon diri, tama ba? Naa ka kay gusto kang mo-receive. Ipadaplin sa na imong nahibalan, then let God be God sa divine appointment. Amen. Og matingala ka igsoon ang imong life matransform gyud. Mabag-og gyud ka. Daghan na diri nga mga testimony after testimony nga grabe kaguba ang kinabuhi. Nay mga mag-asawa nga nagsabot na nga magbulag but sadyang nawalihan sa pulong sa Ginoo, na-restore. Naka-appeal sa divine appointment karon nahimong pastor o pastora sa kapalong. Daghang ana nga mga pamaagi. Nganuman kay ang trabaho sa Ginoo mo restore gyud og kinabuhi. Usbo na ko, wa ko kabalo sa imong past, even your present situation. But isa akong nahibalan, i-deal ka ni Lord sa imong divine appointment. Amen. Next, pang last, what are my next steps? Of course, kay namayawa ang mubabag. Mga obstacles man to ganiya, mga mubabag. Unsa daw ang imong next nga pagabuhaton? Of course, take care of family needs. Mga karon pa lang daan, yung people kapag binuutan na, kung kaniadto, di ka kabalo hugas o plato pang hugas na. May pramingon mong papagmamababurag na, anigi pangayo ba? Then pananghid pog tarong. Nga mapa, makikuan ko sa Ginoo. Gusto kong mo-joy. Pananghid good. Let God be God, may mabuhat. Asawa ka, ayaw po, diretsong biyahe, o bana ka, ayaw, diretsong biyahe, wa man lang kay gibiling pang konsumo diya sa balay, kay gusto kang muapil. Pag-abot mo, pas mo na imong pamilya. Ayaw, wisdom pod, pananghid. Then, o sa gingon diha, i-take care ang mga pagkinahanglan diha sa panimalay. Amen. Unsa pa, i-reschedule ang mga appointments. Wa man po kandidato diha. Wa man po ni uswag ang imong kinabuhi. How about i-reschedule sa nako ni Lord be? Unahon sa taka Lord be, kay na-challenge ko nang giingon na ng pastor sa tubangan Lord ba? Nga kung unahon ka, imong i-provide. Testing ang Ginoo. Di ba makita nimo utsahon kapag bago? Amen. I-reschedule lang. Wa man po ka madato diha. Then, imo nang ibutang sa imong calendar. Next week, Friday and Saturday. Friday, alas 6 sa gabi to 8:30, then whole day sa Saturday.
Next week na mo nga dapat take note na. Mga ayaw na pababag na dapat karon pa lang mo decide na ka. I-reschedule sa ang imong mga obligasyon, ang imong commitment, unsa ba ang imong kwan ipadaplin sana. Una sa ang Ginoo ug makita nimo ang pagabuhaton ni Lord sa imong kinabuhi. Amen. Napapamudiya. Prepare things needed for the divine appointment. Of course, mag-prepare tag Bible, notebooks, and ballpen. Sige lang, kay provide mapuna sa inyong mga nag-invite ninyo. Nga, nag-invite sa inyo nga mo-join mo sa divine appointment. Unsa ba? Of course, nagibutang diyan, unsa na yung mga dapat dalahon, cellphone, laptops, iPad, MP3, and etc. But, sige lang, kay during sa atong divine appointment, naman tay house rules. Kay lain po no, magdala, di mo magdala cellphone niya, communication cellphone na biya taron. Amen ba? Then, prepare yourself. So, tayo mo katapat, i-prepare ang imong kaugalingon. Natay pagabuhaton nga pray and fasting. Starting this coming Wednesday, Thursday, and Friday. Sige lang, explain na ni Pastora Peloche unya, even sa to ang mahitabo. Pang last nga announcement. Of course, natay prayer and fasting, then desire to be set free. Desire, good. Sama sa kong gingon, i-challenge sa Lord. Desire. Nga Lord, baguha daw ko Lord. Kay murag, unsa naman nga kinabuhi Lord? Ay, murag, wa naman yun kapuslanan. Desire to be set free. Amen. Have faith and expect to encounter God. Amen. Atong palakpakan si Lord. Natay video nga tanawon, but before that video, nalang ko'y ihatag ng illustration. Pila man eh. Tindog mo sa kakuha kay para maklaro. Pila man eh. Gaya ka tingoy. Pila na eh. Kinsa may gustuhan eh. Abti ka sa tubang ano. 1,000. Okay? Pinakadako nga paper bill sa Pilipinas, tama ba? Although nanay 5,000 pero wala pa gi-release. Naipipila na gunit but in public, wala pa. Ang pinakadako nga paper bill, 1,000. Okay? Karon ako ning kumuton. Akong ibundak. Akong tamak-tamakan. Akong kwaon, ibundak, kumuton. Karon muadto kog tindahan. Mingon ko sa tindera, "Ma'am, magpa-change ko sa kong 1,000." Mingon bang tindera sa kwa, "Sir, kay ang imong 1,000 sir, imo namang gikumot-kumot, gibundak. Suklian lang ta kag 500 sir." Muana bang tindera? Kusga, muana bang tindera? Unsay buhaton sa tindera? Iya kong bayluan og the same nga value sa 1,000. Tama ba? The same is true sa imong kinabuhi. Wa ko kabalo kung giunsa ka pagkumot-kumot sa yawa. Giunsa pag-destroy ang imong life sa enemy. Gani ang uban sa inyo diri gusto na mag-suicide kaya ang kinabuhi walay lami. But ako nang iklaro sa imo igsoon, ang imong value before God, wala na usab. Usaya itong tanaw sa itong kaugalingon, gamay kayo, no dili. Ang imong value at ubangan sa Ginoo wala mausab. O kining divine appointment mo, restore ni nimo. Nga imong masabtan, nga ang imong life, na pagide ay pag-asa at ubangan sa Ginoo. Kabalo ba mo in the Bible? Ang tawag sa Ginoo sa kanato, wala do'y kwarta nga ikatandi na to. Priceless ta. But only few ang nakasabot niya na. But sa imong divine appointment, ma-amaze ka. Masabta nimo nga naday kay importansya sa Ginoo. Dako day kag value bisag tan-aw nimo sa imong kaugalingon murag patapon naman ning kinabuhi oy wala man ni klaro. But sa divine appointment, mubag-o ni sa imong kinabuhi. Amen? Natay tan-awon nga video. Palawag kog play. Palawag ko sa light.
walay panahon nga wala ko'y nakarelasyon. Dili gid pwede nga ma-zero ko. Kay lahi nga lalaki, pati tumboy, akong gipatulan. I was so desperate to gain love. I once became Samaritan woman. Abi na kog mao na to ang akong katapusan. Nagulat na lang ko sa akong kamatayon. Sama sa naay leprosy na wad-an akong paglaom. I became so arrogant, like the prodigal son. Prideful, dili maminaw. Naglingaw-lingaw sa kalibutan. Kay abi na ako, mauto ang saktong dalan. I was so confident in my religion, like Nicodemo. Para sa kuha, tala kumutuo ka sa Ginoo sa Kristiyano. Ay kaming mga Muslim na may prinsipyo. Moto nag-adto ko sa Japan. I am an entertainer. Trabaho ko sa mga club. No, so nag-entertain kog mga hapon. So nabutang ko ana nga place nga ang akong mindset is kung dili gyud ganito nimo imong lawas, dili gyud ka makakwarta. Nalipay ko. Oo. Pero maskin bisan kinsa na gani ang ako ang lalaki nga ako ang nakarelasyon. Even napog ko yung mga nakarelasyon, yung mga hapon na nang akong life. Then nakauyab pud ko og drug addict. Og sukad ato nahimo pud kong drug addict to the point nga na maligya na pud kog shabu. It was so chaotic. And that chaos in my life became my comfort at that time. Nakoy stage 4 cancer, liver cirrhosis, hopeless case nako. Nipirma na ang duha ka doktor nga pagawason na lang ko sa ospital aron maghulat na lang sa akong kamatayon sa balay. Samtang na ako sa ospital, madlok na ko matulog. Makakita ko og mga kalabira, ang mga bungbong, makakita ko og mga kalayo. Sama ba nga nagulat sila nga ila kong kuhaon. Kana bang ang kamatayon nag-ungong na sa portahan. Usa ko ka pulis nga naay kalagot sa amahan. Itawag ko nga black sheep sa among pamilya. Ug tungod niini, nilayas ko. Mibiya ko sa among panimalay ug miadto sa mga barkada. Ug didto nagsugod ko nga malipay kauban sila. Layo sa pamilya kay tungod ang akong amahan nagkos og grabe nga kaligot-got, kakapungot, kasuko kanako. The road is so dark, but for me, that's my way of escaping from my hatred to my father. I am a Muslim sa tribe sa Tausug. And we're doing 40 days fasting. 5 times a day may gaampo. Every Friday mo ato mi sa mosque to pray. Amo ang prayer is memorize gikan sa Quran. And my parents taught my sister and brothers nga musimba jud kay Ya Allah nga gikan jud sa kasing-kasing o magkinabuhi jud nga balaan sa iyang atubang. That is my religion. Ug nagbilive ko nga kanay lang jud ang makaluwas. Si Ya Allah ug si Prophet Muhammad, siya ang makaluwas, siya ang kaluwasan. Siya ang dapat sundon ug ang prinsipyo nga naa sa Quran. For me, the right religion is Islam. Then, katong niuli na kong Pilipinas, katong nga mga practices na ko ang gibuhat na ko sa Japan, nadala na ko to siya diri sa Pilipinas. Nahimong worse ang situation sa akong life. Mas nahimo kong badlungon. Nahimo kong hard drinker kay pag abot na ko diri mas nitaas ang level sa dosage sa ako ang inumon. Dili ko pwede di ko matagbaw sa beer lang.
Kailangan makainom jud kog hard drinker nako, even to the point nga dili nako ganahan makig-inom ang babae. Akong mga kainom, mga lalaki gyud kay ang babae man good OA, weak sila towards to drink hard. So ako gusto jud nako hard drinker jud. Then kinsa lang pud akong mga partner. Nahimo ko nga much more badlungon kay even sa akong college musulod ko sa eskwelahan nga hubog ko. Mabuntagan ko maskin asa nga lugar. Mabuntagan ko halos kada adlaw mahubog ko. Mas ni worse ang akong kinabuhi. Ang akong kinabuhi sa una, grabe kadautan. Sa edad nga 9 anyos, makaton ako mag-rugby, antod magmariwana, magshabu, mag-inom, magsigarilyo, grabe ka sugarol, sinsang klaseng sugal akong ginasudlan. Ug gani ang akong kinabuhi gawas sulod sa prisuhan. Akong kinabuhi way klaro. Nahimong badlugon sa pamilya, nahimong barungbado, manumbag diri, manumbag didto, mangulata, ug gani niabot sa punto nga kauban ako akong barkada nga nakapatay mi. Ug tungod niadto, ipangita nako ang kalipay pinaagi sa pagsugal, sa bisyo, panigarilyo, paghubog-hubog, tabong, madyong. Ibi nakigrelasyon ko sa mga mataglain o lain-laing mga kababaihan. Ug tungod niadto nga mga bisyo nga nahimo nako part sa akong life, ginapangita nako sa matag adlaw sa akong kinabuhi. Dili jud ko magpawali. When it comes to Jesus, gahi jud kayo ko maminaw sa pulong sa Ginoo. As an Islam, never jud ko maminaw sa pulong sa Ginoo. Na ako'y friend na Kristiyano nga try ko og wali gana share sa pulong sa Ginoo, pero dili jud ko magpawali, maglagot jud ko sa iyahang mag-share sa kuha about kay Jesus, kay dili ko mutuo kay Jesus. Para sa amoa, Jesus is only a prophet, dili siya Ginoo. Despite of my religion, tanang mga prinsipyo, teaching nga akong gina-follow, mao gyapon akong ginabuhat. Akong kinabuhi, maldita kaayo, empty kaayo, barkatista, grabe tan og porno, uyab dito, uyab dere. Akong kinabuhi, grabe ka worse. The reason why nga nilakaw ko, niadto ko og Japan, tungod kay gusto ko nga makalingkawas ko sa among balay. Kay ako manggod, nidako ko sa ako ang lolo og lola kay broken family ko. Akong mama ni biya sa akong papa kay naapod siya'y lain. So habang ako nagadako sa ako ang lolo, habang mahubog akong lolo, time nga mahubog ang akong lolo, ginaingnan ko niya nga mahimo pod ko nga sama sa ako ang mama. And the worst word nga ako madungog sa iya is mahimo pod kong burikat sama sa akong mama. So dito na ako nga dili na ako gusto nga madungog permi sa ako Gusto ko mulakaw, gusto ko layo nga lugar. That's why miadto ko og Japan. Then time ato na nakalingkawas na ko, mura kog nakagawas sa hawla. Naglipay-lipay ko, nagparty-party ko, dito niyang gawas tanan na akong bisyo. Gusto na ko nga malipay ko. And tuod man, nalipay ko. Pero at the end of time, sa ako ang kinabuhi, ako gihapong na feel nga kulang gihapon. Then abot po ko sa time nga nakarelasyon ko kog tumboy. 2 years, for 2 years, nag-live in me. Then, maura gihapon gibiyaan ko. Iya kong gibiyaan, kaya naapod siya'y lain. Then, kato nga time nga nawala siya sa akong kinabuhi. Gusto ko magpakamatay. Nag-attempt jud ko nga maglaslas. Pero dili po na ako kaya. Gusto na ako nga mawala lang ko sa kalibutan. Gusto na ako nga mukalit lang kong kawala, nga wala, di na ako ma-feel ang sakit. Then, abot ko sa ako ang time sa ako ang life, nga nag-question ako kay Lord. Niingon ko sa iyaha nga, nganong ingon ani akong kinabuhi. I am always seeking for love, for someone. Nagasik ko og love sa ubang tao, pero imura gyapon kuhaon sa akong kinabuhi. Nganong imo ning gibuhat sa akong kinabuhi.
Kung ingon ani lang man di ay ang akong kinabuhi, may pag-imura man, imo na lang kong gipatay sa dihang natawo ko. Iana jud ko sa Ginoo. Tungod kay tanan na kong gihigugma, iya lang kuhaon sa ako. So I question that to the Lord. Until such time nga nakabalo ko sa kong kinabuhi, tamingan na sa doktor ang akong life. Bido ang akong sakit, wala na'y tambal. Ang akong, even ang mga doktor ni surrender na, even akong mga pamilya, napoy pamilya, kung mama, kung papa, ang akong mga igsuon, nawada na po sila paglaom sa kuha. Even though ako kabalo ko sa kong kinabuhi nga, mubo na lang akong kinabuhi. Nakoy anak, first 4 years old siya ato nga time, ang pinakasakit sa kuha tungod kay dili ko gusto nga magdako siya nga walay amahan. Tama sa kong kinabuhi nga although na ako'y papa pero na siya sa layo. Ang nahimo na akong papa, ang akong mama, nahimo siyang amahan o ginahan ako. Ug dili lalim nga magdako ang walay amahan sa kinabuhi. Always ko nag-pray kay Lord. And sa diyang moadto ang akong anak sa ospital, dako is kay kalipay, sa diyang makakita sa kuha, lipay kay siya, magdagan sa kuha padong. Ug dili ko gusto nga kadto nga kalipay, maputol siyang kinabuhi. Mawala siyang kinabuhi. Adlaw-adlaw nakadako na akong tiyan. Naipito ka ugat nga nibuto sa akong kasing-kasing. Sumpay sa kong liog. Ningon ang doktor nga bisan isa ka ugat nga mubuto, pwede na nako ikamatay. Grabe ang akong kalagot sa akong amahan. Tungod sa mga panahon nga iya kong ginakulata, kanunay na akong mahinumduman. Kung tungod ni ana, nakabaton kong kasuko, kalagot, kaniya. Sa dihang makakita ko sa iyang naong, di na ako mapugngan ang akong kaugalingon nga maglagot, masuko, kaya nga akong kasing-kasing na puno sa pagdumot. Ug tungod niadto, dako ang epekto sa akong kinabuhi. Sa dihang nahimo kong pulis, kaingon ko sa akong kaugalingon, nga dili ko mahimong sama sa akong amahan, tungod sa mga butang nga iyang ginabuhat kanako. Ug isa ka gabi nagampo ko kay Ya Allah, kung tinuod ka, magparamdam ka sa kuha. Nagsimba ko sa iya ha, pero walay nahitabo. And still such time nga, gialaw na ko si Jesus. Nalibog na ko kung kinsa jud ang Ginoo. Nalibog na ko kung kinsa jud ang tinuod. Natoy isa ka gabi sa akong kwarto. Pinaka first time nga nahitabo sa akong kinabuhi. Nga na ako'y nadunggan nga boses, nga tangible, still, gentle nga voice. Niingon sa ako si Jesus, you just have to believe. Ug kadto nga boses, mautoy naka-start og bag-o sa akong kinabuhi nga nag-seek nako sa kamatuoran. Then after ato, naadayoy nag-invite sa ako one of my friends nga nag-invite siya sa ako nga mo-attend og Bible study. Then actually gina-invite na ko niya how many times pero dili pa jud ko ready. I know nga na something jud Ginoo. Dili pa ko ready. But kato nga time na trap jud ko kay nakaadto jud mi tanan sa ako ang friends. So nakapaminaw ko pag abot na ko didto na si Bishop Rod, Mrs. Bishop ug si Pastora Janet. After ana nagwali na si Bishop. Then i-question ko na nakapastruck sa ako didto nga word nga niingon si Bishop Rod nga kung mamatay ka karon asa ka padulong. Then I realized nga hala grabe man din akong sala. What if mamatay jud ko karon? Kabalo ko nga daghan ko gibuhat sa ako ang kinabuhi nga dili jud makapalipay sa Ginoo. I know nga
sa impyerno jud ko makaadto. Then i-invite ko nila to attend divine appointment. Diri ko nag-decide nga mag-divine appointment ko. Ug sukad ato, niingon jud ko sa Ginoo, Lord, nothing and no one can stop me in serving you. And then one day, ang Ginoo na gipadala nga tao, si Pastora Angela. Kato nga adlaw, nakita na ko siya ni Agi, ug dili gyud ako ang iyang tuyo ato. Nay naghikog sa kong tapad, sarang nakadungog ko siyang wali nga nay Ginoo mo ayo, nay Ginoo mo bag-o, nakabaton kog paglaom sa kong kinabuhi. Ug gani, wala pa siya ato na humanog ampo, grabe na akong hilak, natingala ko, di man jud ko nagahilak. Tingala ko nga grabe na akong hilak ato, hilak sa kalipay, wala pa siya na mag-ampo, gitawag na ko siya, ug ingnan ko siya nga pastora magpaampo ko. Tingala ko pag human niyag pray sa kuha, nakatulog ko, nakamata ko at 12 noon sa udto. Ug dito nabati na ko ang milagro sa Ginoo. Ang burot sa kong tiyan nawala, nibalik akong pagkalagsik, nakatindog na ko, lami na akong pamati. Ug nakain ko nga buhi gud ang Ginoo nga milagroso. And one time, nay usa ka taong gigamit sa Ginoo nga mianha sa among balay aron mo sangyaw sa pulong sa Ginoo. Ug sa dihang misangyaw siya, nakahinumdum ko pagbalik nga aduna day Dios sa langit nga nahigugma kanako. O pinagi kaniya nga gigamit sa Ginoo. Iya kong giwalihan hangtod sa gidala ko niya sa simbahan. Ug niana nga takna nga diin sila nagapang-invite nga appeal og DA, divine appointment. Nagwonder ko sa akong kagalingon, mabag-o pa ba ko sa tulo ka adlaw? Ug ako miampo sa tago ug nangayo sa Ginoo. Ginoo, bag-uhag ko. Ang starting point sa akong life, katong gidawat na nako si Jesus as my Lord and my Savior. And during divine appointment, dito nako nabati ang kalipay nga walay sama, ang gugma nga walay sama, ang acceptance, ang forgiveness, ug ang pagpalimpyo sa kinasuluran. And Jesus is the Lord and Savior, and He is the way, the truth, and the life. Siya ang tinuod nga Ginoo. Walay religion ang makaluwas sa imuha. Walay prinsipyo ang makaluwas sa imuha. But Jesus, siya ang muluwas sa imuha. Siya ang muhatag sa imuha kagawasan. And during divine appointment, grabe nga kalipay ang ako ang nabati. Ug sa dihang nakagawas ko sa ospital, ipangita dyan ako si Pastora Angela, usa ka leader sa church. Kay gusto ko nga mo-serve dyan sa Ginoo ug ni divine appointment jud ko. Ug karon, giayo na sa Ginoo ang dating gitagalan sa doktor, gigamit apod sa Ginoo moampo og mga masakiton. Nahimo ng pastor sa kalinan, nagwali na sa pulong sa Ginoo. Ginagamit ni Lord mightily ug much more gamiton pagyud sa Ginoo. Ug dili lang kay kana, ang akong mga barkada, mga dating drug addict, mga palahubog, nagamariwana, gibag-o na pud sa Ginoo, ug ang ilang kinabuhi gigamit na pud sa Ginoo. Karon nahimo na sang pastora sa Christ the Healer. Glory to God. Nagalid nag mga disciple, nagawali na sa pulong sa Ginoo, nagpaggamit sa Ginoo, ug wala na nahimong babang ang ako ang pamilya kay nakita nila nga nabag-o ko ug nagpadayon ko sa pag-alagad kay Lord. Ug karon nahimo na ko nga pastor nga pulis. Nagasangyaw ko sa pulong sa Ginoo nga malipayon. Bisan asa man ako ma-assign, ang Ginoo mahimaya kanako. Ug ako usab nahimong pastor o nahimong primary elder.
sa Christ the Healer International Missions Movement. Buong kalipay, pagdayig, pasalamat sa buhi nga Dios ng akong pamilya. Kaubanan ako nangalagad diya sa buhi Dios. Ug karon kauban na nako ang akong papa nga nangalagad diya sa buhing Dios. Ug karon gigamit na pud ko ni Lord mightily. Isa na pud ko nga pastora sa City Hymn, ug nanapod ko yung mga disciples na ginalid, and more pa gyud nga gamiton pa jud ko sa Ginoo. So sa kadaghan-daghan nga lalaki nga niagi sa akong kinabuhi, ihatag na jud sa Ginoo ang the man that I desire, ang under gyud sa will sa Ginoo. Karon, i-challenge ta ka nga mag-divine appointment ka. Maybe na kay sakit, balatian, mayon ko sa imuha, pwede ka ayuhon sa Ginoo. Urang imong kinabuhi, patapon man, brokenness, punit sa bisyo, pag-inom, pagsugal, i-challenge ta ka, mag-divine appointment ka, kay bag-uhon ka sa Ginoo. Ngayon ko sa inyo ha, pag divine appointment. Ang religion dili makaluwas sa imuha. Ang prinsipyo nga imong gituhuan nga abi nimong tama dili makaluwas sa imo. I-try ang divine appointment. Kay si Jesus naa sa iyaha ang kamatuoran nga muhatag og kagawasan sa imo. Ngayon ko sa imo ha, wa ang tanang mga gipanghuna-huna nimo about the religion. It will not save you, but only Jesus makumuluwas sa imuhang alam. Kamo nga naminaw karon, ako mong ginaawhag nga moapil sa divine appointment with God. Aron kamo usab hatagan o kagawasan, kaluwasan ug masabdan nimo unsang katuyuan nga ang Dios maghari sa imong kinabuhi. Kung kamo nga adunay mga profesyon, no? Eligible nga mga trabaho, mga professionals, ako mong ginawag. Ayaw kayo mo focus sa inyong profesyon. Niini nga takna ang divine appointment kung inyong tagaag panahon ang maka-attend mo, maka-appeal mo niini, sigurado ko, sama ka nako, adunay buhaton na milagro ang Ginoo sa inyong kinabuhi. So sa inyo nga mag-DA, sa inyo nga naminaw karon, I encourage you nga mag-divine appointment gid mo sa Ginoo. Kay dito jud ninyo makita during divine appointment ang gugma sa Ginoo ug mabago ang inyong kinabuhi. Mas satisfy gid mo sa gugma sa Ginoo during divine appointment. Akong gihangyong tan sa pagtindog, manindog siguro ta. Are you blessed? Makita nimo nga ang Ginoo mubag-og yun og kinabuhi. Mo nga bago ta mag-end, just close your eyes. Then meditate ni nga song. Nakita na to ang mga testimony. Maybe na nakarelate, nakita nimo. Maybe ang imong kaugalingon. But ningon ko sa mo igso, napakay tsansa. Mao ni ang time nga atong isurrender ang atong life diha sa Ginoo. Just close your eyes. Oh Lord, touch your people. Touch your people, Lord. Search the heart, Lord. Kung sa may gi-go through, giagian, mga testing and trials, kung sa man nga mga problema, Ginoo, nga usahay, gusto nang mo-quit, mo-surrender ang imong mga anak. Lord, this is the time nga imo silang i-remind nga naa ka, Lord, nga mutabang kanila.
unsa man ang ilang past, Lord, even present situation. Lord, imo silang i-deal og tagaan Ginoo tinuod nga kagawasan. Oh Lord, touch your people. Touch your people. Oh, Spirit of the Lord, we allow you to move. Touch, Lord. Search the heart. Search the heart, Lord. Sa may titik sa ilang sinasin. Search the heart. Oh, Spirit of the Lord, Sika Rabababa Yesane. Oh, Sika Rabababa Yesane. Touch your people. Surrender your life to the Lord. Kung ikaw gikapoy man, surrender your life to the Lord. Touch your people, Lord. Oh, Holy Spirit of the living God, minister to your people. Minister, Lord. Minister them. Oh, cry out to the Lord kung gusto ka mo hilak. Nakita sa Ginoo ang imong sitwasyon. Wala ko kabaloon sa ang imong past, even your present situation. But ang Ginoo igsoon, willing siya nga mubago, mo transform sa imong kinabuhi. Cry out to the Lord, cry out. Cry out in the Lord. Lord, save me, Lord. Raise your hands. Ipataas ang iyong mga kamot. Sign of surrender. Sige, sabda magpataas ka sa iyong kamot. Sing this song. Yes, Lord. Oh! Cry out! Cry out! Oh, surrender them! Oh, touch your people! Spirit of the Lord! Yes! 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 Cry out to the Lord! Cry out! Declare! Declare! I am a child of God! Lord, imo kong anak! Declare it so! Declare I am a child of God! No matter what happened, I am a child of God. Yes, I am a child of God. I am a child of God. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Declare once again, a child of God. Thank you, Lord. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus. Heaven pa man, tonight, Lord, pre-divine appointment. But ang divine appointment is coming Friday and Saturday. Lord, nakikistorya ka sa ilang kasing-kasing nga mo decide yun nga mo appeal sa divine appointment. Kung pakaron pa lang, Lord, ilang nabati ang imong presensya, Lord, dili sila magduwa-duwa. Na kay gustong mahitabo sa ilang mga kinabuhi. Og niini nga time, Lord, imong gilaan para sa imong mga anak.
Once again, Lord, I apply your blood to your people. Nga makaabot, Lord, sa divine appointment. Dili makapaghilabot ang yawa sa ilang kinabuhi. Any plans, the works of the enemy will be shattered in the name of Jesus. We cripple the plans, the works of the enemy in the mighty name of Jesus. O ang imo mga anak, Lord, makabaton og tinuod nga pagpahigawas. Makaabot sila sa divine appointment. Thank you, Lord. All glory, honor, and adoration kanimo lamang, O Diyos. Tungog himaya kanimo lamang. In Jesus' mighty name, the people of God will say, Amen and amen. Atong palakpakan si Lord. Igsoon, be excited sa imong divine appointment. Kung karon pa lang imong nabati ang presensya sa Ginoo, how much more sa divine appointment. Makita nimo ang imong kinabuhi. Your life will never be the same again. Mabag-o ka. Amen. Itong palakpakan si Lord. Amen. Okay, so